Kamusta sa inyong lahat mga kaibigan? Kasama nyo na naman ako, si Via Sheslov Ismailov o kaya si Via. At nandito tayo ngayon sa mismong lokasyong ito. Naalala nyo ba kung ano ang natuklasan natin dito noong nakaraan? O mga tol, nakakita tayo mga Aizad at Akira. Humba ko. Nung mga mahina. Asa tinayamanan ng unang lagi. Sa totoong buhay. Nakakita tayo ng mga totoong sprunk na nandun mismo sa yelong yon. Pero nalunod sila, natunaw ang yelo. Oo, natunaw ang yelo. At ibig sabihin nito, pwede na tayong sumisid sa ilalim ng tubig at tingnan kung ano na lang talaga ang natira sa mga sprunk na yon. Maghahanap tayo ng mga bagay sa ilalim ng tubig gamit ang scuba. Nakakakuha kayo ng 20,000 likes sa nakaraang video at ang gagaling nyo talaga. Ibig sabihin, kaya nyo ring makakuha ng 25,000 likes sa video na ito. Tama na ang daldal, magpalit na tayo. Heto ang scuba gear mo, ito ang akin. Suotin mo na. Oo nga tol, natatakot talaga ako kung tutuusin. Bakit ka natatakot? Anong kinatatakutan mo? Natatakot akong sumisid. Pwede ba dito na lang ako sa tabing dagat at manood na lang sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Ano ba talaga ang kinatatakutan mo? Sobrang takot ako sa tubig to. Hindi talaga ako marunong lumangoy, sa totoo lang. Seryosa, tanga ka. Hindi mo kailangang lumangoy, lumubog ka lang. Lumubog? Ay, hindi. Sige, kalma lang. Bantayan mo ako mula sa taas at magkwento sa manonood. Magbibihis na ako. Kaya ko yan, oh. Ay, tara na. Kumapit ka. Sige. Ako ang magkokontrol. Magiging maayos lahat. Doon nagsimula ang pagbagsak ko. Mukha akong kalmado pero sa totoo, malalim ang takot ni Seryodha. Medyo natakot din ako. Ang totoo niyan, 4 na degree lang ang temperatura. Sobrang lamig nun, grabe talaga. Nagyelo na kapag 0, 4 na degree pa at pag bumaba pa, titigas na kami sa lamig. Para sa mga taga-subaybay ko, lumusong talaga ako sa ilalim at hindi tumigil kahit anong mangyari. Kasi binabantayan ako ni Seryodha, tama? Parang ang tagal naman niyang bumalik, ano? Sana matagpuan niya yung mga mabahong sprunky. Ay. Naku. Si Via naman ay magaling na diver, di ba? Marunong siyang lumangoy. Ayos lang ang lahat. Sobrang dilim talaga. Totoo, wala akong makita kahit lampas sa kamay ko. Pero baka kung lumalim pa ako magbago ang kulay ng tubig. Giniginaw na ako, pero para sa mga taga-subaybay ko, gagawin ko lahat. Maglagay na kayo ng 25,000 likes ngayon na. Sige, ilagay nyo ang inyong mga likes. Dahil dito, gagawa pa ako ng mas maraming adventure content. Sa wakas, may nakita na ako sa ilalim ng tubig, doon ang pinakakapanapanabik. Huwag mo munang ikwento, sandali lang. Mag-like ka muna at itutuloy niya. Oo, kahit ngayon lang. Kung nanonood ka at hindi ka pa nagla-like, mag-like ka na ngayon din. Nag-like na siya, di ba? Oo, sige, tuloy natin. Nagsimula na ang pinakakapanapanabik. Lumangoy ako, in-explore ang ilalim ng dagat at natuklasan ko ito. Isang kakaiba at nakakatakot na bagay na parang kutsilyo. Pakiramdam ko di ito karaniwang kutsilyo. Ang kutsilyong ito ay konektado sa sprungka, kaya posibleng sandata ito. Malamang, ang kutsilyong ito ay pagmamay-ari ni Venda, ang pinakamapanganib, pinakanakakatakot at pinakabaliw na sprungka sa lahat ng kilala ko. Dahil nakita ko sa kanya ang ganitong kutsilyo sa larawang ito. Baka ordinaryong kutsilyo lang ito at walang kinalaman sa sprungka. Maaaring may nagtatapon lang nito, kahit na mukhang nakakatakot talaga yon. Lumangoy pa ako. May nakita akong kakaiba, kulay berde, parang galamay. Nakakakita na ako ng ganitong bagay sa video na ito. Pero noon, gamit ko ay magnetic fishing. Tingnan nyo ang suggestion kung gusto nyo. Ito ay isang napakalaking buhok ni Veneria. Para siyang berde at ganito ang itsura niya. Sa totoo lang, mag-comment kayo kung sino ang paborito nyong sprunk. Aling sprunky at anong tunog mula sa kanila ang pinakagusto nyo? Sa madaling salita, si Veneria ay talagang walang masamang ginagawa at hindi ako natakot sa mga galamay niya. Pero mayroong taong pumutol ng mga yon. Ewan ko kung bakit nasa ilalim ito.
Sige, maghanap pa tayo para maintindihan kung ano talaga ang nangyari dito. Lumangoy ako. Lumangoy pa ako at napansin ko ang ilang mga sira. At nang lumapit ako, napagtanto ko na ito ay mga metal na labi ni Fanbot. Siguradong isa pa itong Sprunky, oo. Via, paano mo nalalaman lahat ng tungkol sa mga Sprunky na yan? Ako nga, hindi ko man lang matandaan kahit isa. Kasi binabasa ko ang mga komento ng mga followers ko at nilalagyan ko ng puso lahat. Kaya kung nanonood kayo ng buhay ni Via, siguraduhing mag-subscribe kayo at mag-iwan ng mga komento. Binabasa ko lahat yan at nilalagyan ko ng puso. Guys, isulat nyo ang 5 yung paboritong Sprunky sa mga komento nyo at ako rin, pwede bang i-like? Oo, sige. Ang pinaka-importante ay ikwento kung ano ang nangyari pagkatapos. At kayo naman ay mag-iwan ng komento kasi sobrang interesado akong basahin yon. Mula sa malayo may nakita akong kulay berde. Parang kakaiba at hindi maintindihan. Nagdesisyon akong lumapit pa. At sobrang nagulat ako nang malaman kong iyon pala ay ulo ni Sprunky. Ang pugot na ulo ni Veneria. Nasa ilalim lang ito nakahiga. Totoo, nagkakatugma talaga ang lahat. Doon sa naunang video. By the way, kung hindi nyo pa napapanood, siguraduhin gamitin nyo ang paalala na ito at panoorin ang naunang bahagi tungkol sa magnetic fishing. Sa naunang video, nakita natin sa mga kamera si Veneria at mukhang grabe ang nangyari sa kanya. May kumislap sa malayo kaya nilapitan ko ito dahil na-curious ako. Mula sa malayo, akala ko isa lang itong ordinaryong timba, pero nakakita na ako ng ganito dati. Katulad ng kay Sprunky, palagi kong nakakalimutan ang pangalan niya. Sa tingin ko medyo mababa ang ulo niya. Kaya pakisulat sa mga komento kung ano ang pangalan niya, pakiusap. Totoo, palagi ko talagang nakakalimutan. Pero siya yung may timba na kulay kayumangge at gumagawa ng mga kakaiba at nakakatawang tunog. Pero nung tiningnan ko yung timba, nakakatakot pala, parang may pulang takip, nakakatakot talaga. Nagpatuloy ako sa aking pagsisid. Kailangan kong makahanap ng mas maraming bagay gamit ang aking scuba para maintindihan ko kung ano talaga ang nangyari doon. At sa malayo may kumislap. Isa pala itong napakalaking espada. Maaaring ginamit din ito ng isa sa mga Sprunky bilang sandata. Ang espada na ito ay mukhang nakakatakot at nakakakilabot mga pare, sobrang nakakatakot talaga. Kaya iniwan ko na lang ito doon at nagpasya akong magpatuloy sa paglalakbay. Siguro mali ang desisyon ko kasi sa malayo may nakita akong maliwanag na bagay na dilaw. At nang lumapit ako, nakita ko ang ilang kakaibang mga ngipin at mga antena. Ulo pala iyon ni dilaw na Sprunky. At hindi lang basta-basta kundi nasa horror face pa. Nakakatakot yon, nakakagimbal, isa yung tunay na bangungot. Ngunit may iba pang nakakatakot na nadiskubre. Malapit sa ulo ng dilaw na Sprunky, nakita ko ito. Mula sa malayo, akala ko isa lang itong kayumangging bato pero ulo pala ni Sprunky iyon. Para bang kinagat ito sa gilid. Sino ba ang may malalaki at nakakatakot na mga ngipin? Kay Sprunky na ito na pinag-usapan natin kanina. At nakalimutan ko ang pangalan nilang dalawa, yung dilaw at yung kayumanggi. Nakakatakot at nakakakaba, kaya nagpasya akong itigil yon. Nauubos na ang gas at hangin ko sa ilalim ng tubig, kaya nagpasya akong umahon. Pero may narinig akong kakaibang ingay at nagpasya akong bumalik, sumisid ulit at tumingin pa. Wala namang kahit anong buhay na nilalang doon, pero may naririnig akong kakaibang tunog. Sa malayo, may nakita akong itim na anyo. At nang lumapit ako, doon ko ito nakita. Si Black yun! Siya ang pinakamapanganib at pinakanakakatakot na Sprunky. Nasa horror face din siya noon. Anong ginagawa niya sa ilalim ng tubig? Nagsimula akong magpumiglas, sinusubukang iligtas ang sarili ko. Bigla akong lumangoy paakyat, kahit na hindi dapat gawin yon. Via, nandito ako. Nandyan si Black. Ano? Sino? Si Black? Hindi! Tingnan mo, nandoon. Lintik! Nakakainis. Aalis na ako dito. Nandoon si Black. Lintik, aalis na ako.